Welcome. This is our Tuesday online Bible study, and this is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ang Panginoon. Ito pong Bible study to every Tuesday and Friday at 7:30 to 9 o'clock. Pero usually, minsan, hindi lang minsan, madalas, 8 o'clock na tayo nakakapag-start. Lalo na kung galing tayo sa labas, hahabol-habol tayo sa oras. So, purihin ang Panginoon at napakalaga po na ating tatalakay sa gabing ito. Ito po ay part 2, continuation nung last week na ating pong pag-aaral patungkol sa ministerial gifts. No? This is about ministerial gifts. At merong 5 ministry gifts na ibinigay ang Panginoong Hesus sa church. No? Regalo ito. And ito yung mga yan ay ang apostles, prophets, evangelists, pastor, and teacher. No? Ngayon, ang tanong ay, sa panahon ba natin ngayon, meron pang apostles and prophets? Kasi sa ibang church, sa ibang mga churches, inalis na yung apostles and prophets. Sa ibang mga churches, inalis na itong dalawang ito na mahalagang ministry gifts. At ang itinira ay pastor, evangelist at teacher. Meron nga akong alam na church dito sa San Pablo. Wala, inalis lahat. Sabi ko, sinong pastor nyo? Wala kaming pastor. Bay, sinong preacher nyo? Sinong magsasalita sa pulpit? Kaming lahat. Kaming lahat. Kasi ganyan yung nasa Bible. Kung sa Corinthians, sabi, kung sinong merong pagpapahayag, gusto magsalta, tumayo, pero isa, dalawa, hanggang tatlo, at with orderliness, Pero wala kaming pastor sa loob-loob ko. Paano kaya lalago itong mga ito, At kung lahat pwede magsalita, kung merong kulto na pumasok doon, At magsalita, at kung ano-ano mga sinabi, at yung mga mahihina sa panampalataya ay madadala. Kung yun yung isang outreach namin sa Sapa, napasok nung anong group yun? Parang messianic Yung messianic na extreme, hindi lahat ng messianic extreme, na sa kanila, ang kinikilala lang nila na pangalan ni Jesus ay Yeshua. Kapag ikaw tumawag sa ibang pangalan, let's say Jesus o Jesus o kung ano man, hindi sa Panginoon. Pati yung, nung nabalitaan ko ngayon, nalilito yung mga kapare kasi nagpatotoo Sabi ko, pupunta ako doon Sunday. At sabihin din sa tao na yun, na may mga kasamang mga alagad niya, na umaten at maliwanagan nila pagtuturo ako patungkol sa pangalan ng Diyos at patungkol sa pangalan ni Jesus na Yeshua. Sa English ay Jesus. Naku, after ko tumayo at nagsalita rin siya, gusto mo makipagtalo. Siyempre, hindi naman tayo papatay. Pinagtanggol natin kung ano ang katotohanan at sabi ko sa kanya, how about yung Jesus? Hindi rin ba katanggap-tanggap? Greek word ng Jesus. Ay, hindi yun. Basta Yeshua. Sabi ko, huli ka ngayon sa loob-loob ko. Sabi ko, ikaw ba tinatanggap mo na ang New Testament was written in Greek? Oo. Na tinatanggap mo na si Paul, yung mga letters na sinulat niya. Yung Romans, Corinthians, Galatia, Ephesians, Philippians, Thessalonians, was written in Greek. Oo daw. Sabi ko, okay, huli ka na. Kailan hindi gumamit si Paul sa kanya mga letters written in Greek ng pangalang Yeshua. Instead, ang ginamit niya, Jesus. I-E-S-O-U-S. Jesus sa Greek. At sa Latin ay Jesus. Jesus. Sa Greek ay Jesus. I-E-S-O-U-S. Jesus. Sa Tagalog, Jesus. Malapit yung Jesus sa Jesus. Yan ang ginamit ni Paul. And never siyang sumulat, ginamit niya Yeshua. Kung hindi gusto ng Panginoon na gumamit ng ibang spelling o kataga referring to
the Lord Yeshua, bakit inalaw ng Diyos na the New Testament was written in Greek at instead of Yeshua ay Jesus ang ginamit? Hindi siya umalis at umalis. Hindi siya manalo sa argument kasi wala siyang batayan. Binagbatayan niya kung ano lang tinuro ng mentor niya sa kanila. Pero sa Bible, sabi ko, Brad, isipin mo, magpapaalam na raw siya. Sabi ko, teka muna, hindi pa tayo tapos. Balik ka next week at pagtalakayin ulit natin ito. So, sabi ko, isipin mo, bakit inalaw ng Diyos na masulat ang New Testament in Greek at ang ginamit ni Paul, hindi Yeshua, Jesus. See? Okay, so much for that. Kaya yun nga sinasabi ko na kailangan pag-aral natin mga doktrina, mga katotohanan. At mismo tayo, let's search the scripture. Huwag na tayo umasa doon sa mga tao nangangal na makikinig natin. Tayo mismo, personal na tayo ay lumalim, magpakalalim at ating investigahan, search the scriptures, kung ano sinasabi sa salita ng Diyos. So ito, isa pang makontroversial itong ating pag-aaralan, the ministry of the apostles and the prophets. Meron pa bang apostles and prophets sa modern times natin ngayon? Sa church natin ngayon? At yan, hindi ako sasagot niyan. Ang scripture, ang Biblia po. Okay, basahin muna natin. So, ito po, hindi ko masyado ipoprove yung details na ministry ng apostles and prophet. Ang ipoprove lang natin dito, nasa Bible. Na hanggang ngayon, nagpapatuloy yung ministry ng apostles and prophets. Yan ay prove natin. Kasi, siguro, some other time na lang, expound natin. Punta ulit tayo sa ministry ng apostle, expound natin kung ano talaga yung mga detalya na ginagawa ng mga apostles, at yung kapangyarihan ng mga apostles, at gayon din ang mga prophets, So, itong itong ministry na napakahalaga, apostles and prophet, ito po ay foundation sa church, napakahalaga. So, no wonder kung bakit si Satanas, ito yung inalis niya sa church, sa body of Christ. The ministry of the apostles and prophets. Why? Kasi foundational po itong ministry ito. Basahin natin. Okay. Ephesians chapter 2, verse 20. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, referring to the church of the Lord, patungkol po sa church, the body of Christ, itong tinutukoy na na-build sa pundasyon ng apostles and prophets, ang alin? Ang church ng Panginoon. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, itinayo, natatag sa ilalim ng pundasyon ng mga apostles and prophets. Christ Jesus Himself being the cornerstone. At si Jesus ang pinaka-cornerstone. Alam niyo yung mga building ng araw, merong cornerstone niya, yung pinakamalaking haligi na humahawak sa pinakamabigat na bahagi ng building. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Ni ang alinmang foundation doon, hindi mo pwedeng buwagin. Kahit naman sa pagtayo ng bahay, may foundation na. Halimbawa, 4 na corner, may foundation. Meron ng bubong. Hindi ibig sabihin, natayo yung bahay, titibagin mo na yung pundasyon. Aba, hindi. Pagkatayo yung bahay, hanggang sa katapusan na, hanggang sa mabuuan bahay, nandiyan yung pundasyon na, hindi yan maaalis. Okay, tuloy natin basa. In whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple of the Lord. So, ang church ay inihantulad ng Panginoon sa isang building, gusali. Listen, church is not a building. Church is people, composed of people, mga tao na tinawag mula sa madilim na salibutan at kinuha, iningatan ng Panginoon at ibinilang ng Panginoon bilang bahagi ng kanyang katawan. So, lahat ng sasampalataya, lalapit sasampalataya at tatanggap kay Jesus to become their Lord, God, and Savior, ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo. At ang katawan na yan, the body of Christ, is called the church.
the called out ones. Ang church ay hango sa Greek word na ecclesia, no? Ecclesia. At yan din kinuha yung Tagalog na word na church, iglesia. Kaya lang, ayoko gamitin yung iglesia. No? Kasi ginamit yan ng INC, kapag nag-preach ka, lalo na sa mga bagwa, at sinabi, ito pong aming iglesia na ito ay nagtuturo ng katotohanan. Minsan may matanda nga umatay, ito naman pala iglesia. Unang tanong, bawal ba rito kumain ng dinugo, Sabi ng lola ko doon sa kaibigan siya, hindi ito iglesia. Hindi ito INC. So, mula na inabot ko gamitin yung word iglesia, although scriptural, no? Basta church, no? Okay. So, ang church, inihalin tulad sa isang building, pero hindi building, no? Inihalin tulad na sa building kasi ang building, gusali, may mga maliliit na bato yan. Halimbawa, gumawa ka ng building, may mga hollow blocks. Pinagdidikit-dikit yan. No? May mga pandikit dyan. Masisip, pagdidikit. No? Ganon din, about sa atin, para tayong mga bato, mga hollow blocks na pinagdidikit-dikit na Panginoon. At sa pagsasama-sama, bumubuo tayo ng isang malaking gusali. At ang gusaling yan, yan ang larawan ng church. No? But church, not a building. Church is composed of people called out once mula sa madaling na salibutan, tinawag ng Diyos at pinatawad sa kasalanan at binilang na kapamilya ng Diyos, binigyan ng buhay na walang hanggan, ginawang anak ng Diyos, at ngayon tayo ay tinatawag na bahagi ng katawan ni Kristo. We are the body of Christ. Colossians chapter 1 verse 18, that we are the body of Christ and that the head of the body is the Lord Jesus Christ. So, pamulalig hanggang paa ang church, the body of Christ, at ang ulo ay ang Panginoong Jesus. Kagaya mo, gusto kong ikampay ang kamay ko, gusto kong hawakan ang baso na ito, no? Lahat ng desisyon ko, gagawin ko, lahat ng plano ko, lahat ng aksyon ko, ay ayon sa dictation ng aking pag-iisip. Nasaan nandun ang pag-iisip ko? My mind. Nasa bituka ba? Ba hindi. Nasa paa ba? Ba hindi. Nasa kamay ba? Ba hindi. Nasaan? Bahagi ng ulo. So if Jesus Christ is the head of the body and we are the body of Christ, the church, and Christ is the head of the body, lahat ng utos, lahat ng dictation, lahat ng gagawin natin ay nanggagaling sa ating kataas-taasang ulo ng church. Siyang pinaka-utak, pinaka-isip, siya ang nagdidictate kung ano ang dapat nating gawin. At dapat tayo sumunod kung ano ang gusto ng ulo. Okay? He is the head of the body. Okay, so much for that. So, dito ngayon sa Ephesians chapter 2, verse 20 and 21, so, ang church, guys, sabi ko, inilarawan tulad sa building. Ngayon, balikan natin yung verse 20. Ang sabi, na ang gusali, having built on the foundation, ang church ay gaya ng gusali na itinayo sa pundasyon ng apostles and prophets. At ang pinakamalaking pundasyon or cornerstone na humahawak sa building ay ang Panginoong Jesus. So, si Jesus, ang tao, ang mga apostle, prophet, inhalin tulad sa foundation, cornerstone. No? Kaya, sabi ng mga anti-apostles and anti-prophets, sa panahon natin ngayon, sabi nila, wala apostles and prophet, lalo ng mga cessationist ako, yan ang paniwala nila. Wala na yan. No? Kung meron mag-exist, they are false apostles and false prophets. Nahusgahan agad. Bakit? Ito ang ginagamit nila. Sapagkat sa ilalim ng pundasyon ng apostles and prophet natayo ang church. At ngayon natayo na, hindi na kailangan ang apostles and prophets. sabi ko doon sa kausap ko, sigurado ka alam mo yung sinasabi mo. Okay. Huli kita sa mismo sinabi mo. So, kung ang apostles at prophet ay bahagi ng malaking building, which is the church, at sila'y foundation ng building, ang tanong ay ito,
Pag ikaw ba ay gagawa ng building, malaking building, nabuo yung building, may humahawak sa structure, yung mga foundation. Pagka weak ang foundation, pwedeng mag-collapse yung building. No? Kapag weak, kaya pinatitibay yung foundation. Kailangan may mga malalaking bakal yon bago balutan ng bato. Kung mahina ang foundation, magko-collapse. Bakit? Ang humawak sa building yung foundation. Ngayon, tanong ko sa Brad, ngayon, tinayo na ng Panginoon church na inilarawan tulad sa gusaling itinayo sa ilalim ng pundasyon ng mga apostle at prophet. Ngayong naitayo na, kailangan bang ang building pag naitayo, titibagin mo na yung mga foundation? At isa sa foundation or cornerstone na humahok sa building ay ang Panginoong Jesus. Sinabi dito sa Ephesians chapter 20, verse 20. So kung aalisin mo ang dalawang pundasyon, apostles and prophet, alisin na rin natin yung main foundation, yung cornerstone, si Jesus Christ. Tama ba? Ba, hindi. Ayaw na pumaya, alisin si Jesus. Ayun pala naman eh. Wag mo rin alisin ang dalawang foundation na humahawak sa building, the apostles and prophets. Ba't mo inalis? Anong mangyayari? Magkukulapse. Ganyan nangyari. Kaya ang mga doctrines, ang pagkakaisa sa body of Christ, sa church ng Panginoon ay watak-watak at nagkabahabahagi at ang mga doctrine ay iba-iba. No? Walang pagkakaisa. Kasi doon pa lang sa panahon ng Reformation, after ni Martin Luther, sumunod na sila John Calvin at inimbento na yung cessationism, wala nang gifts of the Spirit, no? Wala na rin mga apostles and prophets, no? Doon niya nagsimula sa Reformation. At wala na rin mga himala, sabi ni John Calvin. Okay, at dumating sa panahon natin ngayon, nagkaroon ng Protestant movement, dala-dala pa rin ang idea na yan, na wala ng apostles and prophets. Well, after ilang panahon, nagkaroon ng revival sa church, sa body of Christ, at nirestore ng Diyos ang apostles and prophets na matagal nang napatago dahil sa pagiging ignorante ng body of Christ. See? Ako'y naniniwala, it was inspired by the devil ang katuruan na inaalis ang apostles and prophet. Yes, bakit? Abay, pabor sa diablo yan. Alisin mo yung dalawang pundasyon ng church, di babagsak, magkukulap ang church. Kasi malaki ang role ng apostles and prophets. Itong dalawang ito ang nakakakita into the realm of the Spirit. Itong dalawa ito ang gumagawa ng mga doctrines, bumabalanse sa mga doctrines. Itong dalawa, itong ministry apostles and prophets, sila ang dalawang ministry na pangunahin. No? Ngayon, bibigyan lang natin linaw na hindi ibig sabihin apostle at prophet. Kasi sa panahon natin ngayon, ang problem naman, sa mga charismatic movement, word of faith movement, sa mga Pentecostals, at sa mga continuationist brethren na tanggap na hanggang ngayon ay nandito pa ang apostles at prophets. Ang problem naman, minsan ay nandoon sa abuse ng paggamit sa ministry. Like, halimbawa, apostles, ano? Ang apostles ay ang nangyayari, parang pinaka-big boss sa church na nangyayari. May mga pakalat-kalat na mga apostles, siya magpapakilala. Ako ay apostle. Tawagin nyo na lang akong Apostle June Cortez. At kailangan ang mga churches makinig sa akin. Naku, hindi po ganyan ang apostles ng araw. Ganun din ang mga prophets. Prophesy, kung sino-sino pinarapisay, pati politicians, kung sino mananalong presidente, pati mga celebrities, pinarapisay. At ngayon, meron naman sa TikTok, sa YouTube, at sa Facebook na walang tigil kundi iprophesy yung kalamidad sa Pilipinas, magkakaroon ng earthquake, at nagpo-produce ang takot sa mamamayang Pilipino. Pinaparusahan ng Diyos ang inyong bansa because of idolatry, because of adultery. Talagang hinusgahan niya.
siya ay parang prophet of doom. No? Ginagaya niya yung Old Testament prophets na prophets of doom sa Israel. Tatalakayin natin niya. Sana may time pa tayo talakayin niya. No? Huwag kayong maniniwala. Kasi anumang prophecy na naglalagay ng takot, worries, doubt, fear sa puso ng tao, insecurity, distress, oppress, kung ano ma. That's not from the Lord. That's not from the Holy Spirit. At meron tayong karapatan siya sa atin ang anumang prophecy na i-release ng kung sino man tao nagsasabi siya ay prophet. Sapagkat sinabi yan ni Paul sa kanyang sa mga churches na ang prophet, ang kanyang prophecies, ang kanyang mga prophecy kailangan siya sa atin. Yes, bakit? Sapagkat marami nagsulputan ng mga false apostles and false prophets. Sa panahon nila, noong time na yun, marami na pala mga false apostles and prophets. So, kaya dapat talagang siya sa atin. Hindi kasalanan na i-check mo muna yung prophecy niya. Hindi masama. Kasi ganyan sa New Testament, kailangan i-check mo kung yan ay from the Lord. Kung yan galing sa Panginoon. Kasi nga maraming nag-enroll sa prophetic seminar conference, natuto lang ng konti. Natuto lang na mag-prophesy. Gumamit ng prophecy kahit hindi galing sa Panginoon. At ang prophetic word, ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord. Mayroong nga rin nag-prophecy na ano eh. Ito ang sabi ng Panginoon, kung paano ako ay sumasa kay Moses nung panahon ng dilubyo, ng panahon na gunawi ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, ay ganun din ako sa inyo, sabi ng Panginoon. Kung paano ako ay sumakay Moses, sabi ng Panginoon. Hindi nga na-realize yung sinabi, hindi naman si Moses yung panahon ng dilubyo o ng flood eh. Si Noah yun. Later on, pagkarailan sandali, nag-prophesy na naman itong mama ito. Thus saith the Lord. Sabi ng Panginoon, nagkamali ako, hindi pala si Moses yon, si Noah pala yon. Thus saith the Lord. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Ba't yung prophecy mo, kung galing sa Panginoon, thus saith the Lord. Nagkamali. Si Moses yung panahon ng flood, wala pa si Moses, no? Si Noah yon. Tapos after ilang siguro may nagsabi sa kanya, a prophet, hindi po si Moses yun, si Noah. Binawi. Ito naman, sabi ng Panginoon, second time. Nagkamali pala ako, hindi pa si Moses yun, si Noah pala yun. Naku po, kaya hindi masamang i-check natin ang mga prophecies. Naku, nagkalat sa TikTok yung prophecy nung mama, lalo bata pa yun walang ginang prophecy kundi kalamidad sa Pilipinas. After daw ng lindol, may kasunod pa, tsunamis. Kahit hindi niya i-prophesy, madali lang malaman talagang magkakalindol. Patagal inaabangan yan yung the big one. Patagal yan. Gawa ng mga fault line na pinag-aralan sa mapa at matagal niya at kahit hindi mo i-prophesy ang tsunami sadyang after ng earthquake magkakaroon ng tsunami dahil nakalugi ay tataas ang mga alon so ngayon sa Bible ang prophecy is for edification, exhortation and comfort. Balikan natin mamaya 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Hindi po yan patungkol sa paghuhula na lilindol at magugulo umuin ako, hindi po yan. So bunga ng kaignorantihan ng mga ibang tao, nagpa-function as they are prophets daw, hindi nila, naiko-compare nila yung pagiging prophet nila sa Old Testament. Iba po ang prophet ng Old Testament, iba ang prophet ng New Testament. Okay, let's dive into this topic about apostles. Unahin muna natin apostles. Teka muna. Tingnan muna natin ang yung ating paglasyon na scripture sa Ephesians chapter 4 verse 10. No? After na si Jesus ay umakit sa langit, nagbigay daw ng regalo sa church at sa mundo. Verse 11, sabi, and He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers. Anong purpose itong 5 ministerial gifts ito?
for the equipping of the saints, no? Sa ikatututo, ikatitrain ng mga mananampalataya for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ, sa ikatitiba, ikalalago ng katawan ni Kristo. Until we all attain the unity of the faith, hanggang sa tayo ay magkaisa sa pananampalataya, and of the knowledge of the Son of God, at gayon din sa kaalaman patungkol sa Panginoong Yesus, to a mature man, hanggang sa ang church ay mag-mature, mag-perfect, ano? To the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Hanggang sa abutin natin ang kalaguan, ang fullness of the stature of Christ. Ngayon ang tanong, kung wala na apostles and prophets, no? Sa panahon ngayon, ito ang tanong ko. Ang church ba kailangan pa rin ng equipping? No? Training? Of course, yes. Para sa ministry, ano? Para yung iba na may calling to become a pastor, to become evangelist, matrain. Okay? Anong kailangan dyan? The fivefold ministry gifts: apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ang church ba ay sa verse 13 ay nagsasabi na hanggang sa abutin natin ang unity of the faith. Meron na bang pagkakaisa tayo sa pananampalataya? Ay watak-watak nga sa doctrine, sa paniwala. So, watak-watak pa, wala pa yun. Still, we need the fivefold ministry. Kaya nga nagkawatak-watak, gawa na inalis yung dalawa, apostles and prophet, nagkagulo tuloy. And the knowledge of the Son of God. Hanggang ngayon, tayo nagsusumikap na mapuno ng knowledge of the Scripture, knowledge of the Son of God. Hanggang sa mag-mature ang church. Mature na ba ang church? Ako ay kailangan pa po ang maturity ng church. Minsan nag-aaway-aaway pa at madalas nadi-divide pa. Hanggang sa abutin daw natin ang fullness ng kasukatan, ng stature, sukat ng kalaguan, at kapuspusan ng Panginoong Hesus. Ang church ba ay umabot na sa kalaguan na kagaya ng kalaguan, spiritual growth ng Panginoong Hesus, at naabot na ba ng church ang fullness which belongs to Christ? No? Ay hindi pa. Ako'y naniniwala hanggang tayo nasa mundo, patuloy at patuloy nating abutin yung ating goal na yon, the fullness of the stature of Christ. Ako'y naniniwala at maging yung maturity, yung perfection ng church, doon na natin makakamit yun in heaven kapag tayo na-rapture na. So anong ibig sabihin? Habang tayo nandito sa lupa, we still need these fivefold ministry gifts. Ito'y bigay ni Jesus sa church. We are serving one God with three divine persons. Tinalakay natin last week yan. Ang three divine persons, Father, Jesus, the Holy Spirit, pare-parehong merong regalo yan. No? Ang regalo ng Ama sa buong mundo is salvation. The Lord Jesus Christ, John 3:16. Tinalakay natin last week. Ang regalo ni Jesus, nung siya umakit sa langit, sa church, ay apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher. Okay? Ang regalo naman ng Holy Spirit sa church ay ang 9 gifts of the Spirit. No? Ano yun? Word of ano yun? Prophecy, no? Speak in tongues, interpretation of tongues, tatlong ano yan, vocal gifts or gifts of utterance. Dinibad kasi sa tatlo yan. Then yung another 3 naman ay revelation gifts. Ano yun? Word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Then yung last group ay power gifts. Ano yun? Gifts of healings, gift of faith, and workings of miracles. Lahat yan galing sa Holy Spirit. Yan ang regalo ng Holy Spirit sa church. Church lang ang meron yan. Ang Islam, wala yan. Ang Buddhism, wala yan. Ang church lang ang meron. Kasi ang Church of the Lord Jesus Christ lang ang may Holy Spirit. Ang Islam, ang Buddhism, Taoism, at iba pa mga religions of the world, wala silang Holy Spirit. Okay? Alright. Ngayon, so, ganyan kahalaga ang fivefold ministry gifts. Okay? Ngayon, tingnan natin. Ano siya sabi ng Bible? Hanggang ngayon ba meron pang, unahin natin ang apostles, ano? Meron pa bang apostles sa panahon natin ngayon? At sino-sino yung mga apostles? Bibigay ko po sa inyo, pati yung scriptures, ano? Bibilisan ko po. At pwede nyo naman, pag na-record ito, pwede nyo ulit-ulitin na pakinggan itong Bible study natin.
Okay. Number 1, apostles, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi po yan sa Hebrews chapter 3 verse 1, therefore, holy brothers and sisters, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Siya ang apostles and high priest of our confession. No? Apostle siya. Kasi ibig sabihin ng apostle, apostolos, sa Greek ay sent one. Isinugo. Isinugo siya ng Ama sa mundo to become the Savior of the world. Okay? Now, after ni Jesus, tandaan nyo, meron siyang tinawag na 12 original apostles. Yung apostles na yan ay apostles of the Lamb. No? Apostles of the Lamb. Yan 12 yan. Kasama na sila Peter at kasama na si Judas. Kaya si Judas ay nagpaka-Judas. No? Umalis. 12. Kaya nung nagpakamatay, nawala si Judas, no? Ang mga disciples ay naisipan nila na maglagay ng kapalit, kahalili na apostol, si Judas. At sino yung kanilang napili? No? Napili nila si Matias. Lumalabas kung may 12 apostles at si Jesus ay apostle din, the sent one, siya ang unang-una, tapos plus yung 12, 13. Plus si Matias, 14 na. So, itong mga original apostles, walang kapalit yan. Nung sila'y mga namatay, wala nang pumalit dyan. They were the original apostles of the Lamb, kung tawagin. Apostles of the Lord Jesus Christ. Ngayon, kung patay na ang mga apostles, original apostles of the Lamb, meron pa ba na naiwan? Nawala po yung original. But, kagaya sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, hanggang ngayon, kailangan ang office or ministry of the apostles. Merong nawala yung original na 12, plus si Matias, wala na rin. Pero yung office, yung ministry ng apostles, nandito pa sa mundo. Wala kailanmang mababasa kayo sa Bible na inalis na ng Diyos ang apostles and prophets. No, wala. Eh, sino-sino yung mga sumunod na mga naging apostles ayon sa Biblia? No? Ibibigay ko sa inyong scriptures. At itong mga apostles ito, after the 12 original apostles of the Lamb, plus si Matias, no? Yung 13. Itong mga sumunod ay kung tawagin niya ay ascension apostles. From the word ascended to heaven, umakit sa langit, sino? Si Jesus. After na he ascended to heaven, may mga apostles, the office of the apostles, the ministry of the apostles is still here on earth, na iwan. No? Kasi ang fivefold ministry gifts ang nagre-represent kay Jesus Christ dito sa mundo. Ang fivefold ministry gifts, the apostles, prophet, evangelists, pastor, teachers, ang 5 ministeryo na yan, 5 ministry, or kung tawagin 5 offices na yan, lahat ng yan ay offices ni Jesus. Yes, Jesus was an apostle. Jesus was a prophet. Jesus was an evangelist. Jesus was a pastor. Jesus was a teacher. Siya lahat yan. Kanyang offices yan. Kaya nung umakit siya sa langit, merong pinagkatiwalaan siya na bigyan sa posisyon ng mga ganitong tao, ilagay sila sa mga ganitong posisyon. Of course, hindi lahat tayo ay magiging apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Pinili yan ng Panginoon. At ang Panginoon ang namimili. Hindi po tayo kahit manalangin ka sa 1,000 beses. Hindi pwedeng ikaw ang mamili kung anong ministry mo. Gusto ko kagaya ni Benny Hinn, ano? Gusto ko, Lord, maging evangelist. Hindi pwede. Ang Diyos ang nagbibigay ng calling and anointing. Kung ang calling mo ay to become a prophet, be a good prophet. Kung apostle, be an apostle. Kung teacher, be a teacher. No? At serve God faithfully through those ministerial gifts.
Huwag kang aalis dyan kung sa katinawag. Huwag kang maging jack of all trades and master of none. No, hindi ka pwede gumaya kung sa katinawag, doon ka. Hindi pwede yung kung ano yung ambisyon mo, masusunod. Hindi. Ang Diyos, si Jesus ang pumipili, si Jesus ang naglalagay. No? Diyan namimili ang Diyos. No? Namimili ang Diyos for service, for ministry, for office na gagampanan natin. Diyan namimili ang Diyos. Pero referring to salvation, hindi namimili ang Diyos. Sa salvation, everyone is welcome. Jesus is still inviting people to come to Him, to believe, and to be saved. No? Matthew chapter 11, verse 28. Ganun din ang Holy Spirit, together with the bride of Christ, together with the church, nag-i-invite pa rin sila hanggang sa panahon natin, these last days, nandiyan sa Book of Revelation, chapter 22, I think sa verse 17 yun. No? Katulong tayo ng Holy Spirit sa pag-i-invite sa mga sinners to come to Jesus and to enter into the kingdom of God through the Lord Jesus Christ. At ganyan nag-i-invite. Ang Diyos hindi nagtataboy. Sabi this, lahat ng lumalap sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Hindi namimili sa kaligtasan ang Diyos. Just sumabit na pumalpak ang teaching ng Calvinism. Sorry mga Calvinist brother, pero sablay yan. Pag-aralan niyo uli ang Bible. Walang ganyan. Ngayon, patungkol sa ministry, sa office, sa anointing, ang Diyos ang namimili kung sino ang babagay. No? Kaya kung ano yung binigay sa'yo, kahit water boy ka lang, kahit runner ka lang, pahalagahan mo yan. No? Sapagkat ang Diyos ay pagpapalain ka, bibigyan ka ng reward. Kaya maliit o malaki ang iyong posisyon o ang iyong ministry gifts, ibibless ka ng Diyos hindi dahil sa laki, hindi dahil sa apostles, pinakamalaking reward, no? Ang laki ng reward ng Diyos nakabatay sa, number one, kung doon ka nag-function, habang kayo nasa mundo, kung doon ka nag-function sa ilalim ng iyong calling. Kung doon ka nag-function sa pagkatawag sa'yo. Makagawa ka ng ginagaya mo yung ibang mga minister. Naging prophet ka na rin, hindi ka naman prophet. Sasablay ka because your anointing will follow your calling. Bawat calling may kanya-kanyang anointing yan, pero iisang pinanggalingan anointing, the Holy Spirit. Ibang anointing ng apostles, ibang anointing ng prophet, ibang anointing ng evangelist, ibang anointing ng pastor, ibang anointing ng teacher. Okay? Okay, now, after the 12 apostles plus Matthias, may mga sumunod na apostles hanggang ngayon, nagpapatuloy yan. Ang tawag dyan ay Ascension Apostles. Okay? Ngayon, mababasa sa Bible na may mga apostles na tinawag. Lumabas si Paul. Sabi ni Paul, ako ang pinakabungkot, pinakakulelet sa mga apostles. At hindi nga doon sa Karpada, nag-humble siya. No? Sabi ni Paul. Pero may bali, sabi Paul. Pero, compare sa mga apostles, ako yung pinakamalayo, pinakamaraming nagawa, pinakamalayo ang naabot ko. At may bali yun. But it's not me. It's by the grace of God. Hindi ako. Kung marami akong nagawa, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Kita, humble pa rin siya. Okay, kaya sa Bible, may mababasa kayo, si Paul, apostle. Si Barnabas, apostle din. Si James, na brother, half-brother ni Jesus, apostle din. Si James yung sumulat ng Book of James. No? At si James, Apostle James, yan inaniwala after the death and resurrection of Jesus. Siyempre, brother mo, ikaw, Messiah. Pero na siya nabuhay na maguli, sumampalta siya. Siya sumulat na aklat na James, the brother of Jesus. Ngayon, meron pa rin tinawag na mga Greek na naging apostles, kagaya ni Apollos, Epaphroditus, no? Nasa Bible lahat niya. Si Andronicus, si Junias, no? Si Silas, si Timothy. Ito si Junias, sabi ng maraming Bible scholars, babae daw ito eh. Babae. No? So, meron palang babaeng apostles. Yes. Kasi ang Diyos nga, hindi nagtatangis. Sabi nga sa Galatians, in Christ, kay Kristo, walang babae, walang lalaki. Walang servant, walang
servant, walang laya, walang male, walang female, walang Greek, walang Jew. Lahat equal sa Panginoon. Okay. Now, alright. So, yan, mga apostles yan. Tapos, may binanggit ang Biblia na dalawang alagad na unnamed apostle daw. Mga hindi pinangalanan na apostles, may dalawa pang sumulpot. So, pag binilang natin ito, this brings the total to 25 confirmed apostles in the Bible, in the New Testament. Ngayon, after this 25, these are the possible apostles in the scripture, yung 25. Now, maraming Bible scholars, they considered that Mark, Luke, Jude, Titus, at isa pa, si Timothy, itong mga writers ng New Testament, they were also apostles daw. Bakit? Kasi sila ginamit ng Diyos, sinugo ng Diyos to write His message. At yan yung bahagi ng Biblia sa New Testament. Yung mga writers na si Mark, of course, si Matthew, talagang ano yan apostles, one of the apostles of the Lamb. No? Pero ito si Mark, Luke, si Luke, kasama ni Paul yan sa mission. Si Jude, no? Sino si Jude? Yung writer ng Jude, another half-brother ni Jesus, si Jude. At si Titus at si Timothy, kinoconsider yan ng mga apostles. Kasi sila yung mga writers ng New Testament. Okay? Now, in addition, in 1 Corinthians chapter 15, verse 7, merong mababasa kayo doon na it mentions the word all the apostles. No? At lahat ng mga apostles, may napakarami apostles, yes. No? Maraming mga apostles, mga unnamed, mga hindi na pangalanan, hindi na pa-record ang pangalan. Okay. Meron nga na na mga apostles na hindi directly sinabi sila apostles, pero mababasa niyo sa kanila sa Bible, sa mga verses na ang sabi they were messenger of the Lord, no? Sa Greek, pag binasa mo sa Bible na Greek, yung salita messenger, apostolos. Yes, sa Greek. So in other words, itong mga taong ito na hidden yung pagiging apostles sila, they were apostles also. Bahagi ng Ascension Apostles doon sa New Testament after na nawala na yung 12 original apostles. Bahagi sila ng mga bagong apostles. They were messenger of Christ preaching the gospel. Yung messenger sa Bible, pag binasa mo pala yung messenger, apostolos. At sa English, apostle. So, yung translation na sinasabing they were messenger of God, pwede mong isalin na they were apostles of God. See? Okay. Now, ito yung complete list ng mga apostles sa Bible. No? Alright. Una-una, Jesus Christ is the first apostle. Ang salitang apostle from Greek word apostolos means the sent one. Isinugo. Hebrews chapter 3 verse 1, si Jesus ay tinawag na apostle. Si Simon Peter, one of the 12, Matthew chapter 10 verse 2, apostles. Ano? Si James, si Andrew, Matthew 10 verse 2, ano? One of the original apostles. Matthew 10 verse 2. James, the son of Zebedee, Matthew chapter 10 verse 2. John, si John, pinakabawat apostol, Matthew chapter 10 verse 2. Si Philip, the evangelist, pero siya apostle, Matthew chapter 10 verse 3. Si Bartholomew, Matthew chapter 10 verse 3. Si Thomas, Matthew 10 verse 3. Si Matthew chapter 10 verse 3. Si James, the son of Alphaeus, Matthew chapter 10 verse 3. Si Thaddeus, Matthew chapter 10 verse 3. Si Judas, son of James, Luke chapter 6 verse 16. Ibang Judas po ito, hindi ito yung nagbigay. Apostle din yan. Siya si Thaddeus or Judas kung tawagin. Now, tapos si
Simon the Zealot, no? Matthew chapter 10 verse 4. At si Judas Iscariote, Judas Iscariot, Matthew chapter 10 verse 4. Okay, yan yung 12 apostle of the Lamb, no? Then after them, pumili ng kapalit ni Judas, yung mga apostles, si Matthias ang napili nila, Acts chapter 1 verse 26. Then after Matthias, eto na, lumitaw na si Paul sa Galatians chapter 1 verse 1, tinawag na apostle. Si Barnabas, tinawag di apostles. 1 Corinthians chapter 9 verse 5 hanggang 6. Acts chapter 4 verse 4 at saka verse 14. Si Barnabas was an apostle. Si Andronicus ay apostle din. Gayon din si Junias. Both were apostles. Romans chapter 16 verse 7. No? At si Junias ay, many believe that Junias was a woman. Woman apostle. Kasi daw Junias ay feminine name, not masculine name. Okay, sa Greek. Sumunod sa si James, the Lord's brother, Galatians chapter 1 verse 19. At si Silas, nakasakasama ni Paul, ay apostle din. Silvanus, tutawagin. 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 and 1 Thessalonians chapter 2 verse 6. Then sumunod din na apostles ay si Timothy, 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 and chapter 2 verse 6. At pagkatapos si Epaphroditus, Philippians chapter 2 verse 25. No? Okay. Tapos nandiyan si Apollos, na apostol din. 1 Corinthians chapter 4 verse 6 hanggang 9 at saka sa 1 Corinthians chapter 3 verse 22. Now, meron ding tinawag na first of two unnamed apostle. Hindi pinangalanlan kung sino yun, pero apostle din daw yung dalawang yun. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 23. Okay. In many English versions, it says messenger. Huwag nyo kalilimutan nyo, hindi nga tinawag na apostle, pero sa ibang English translation ay messenger, na pag tinignan mo sa Greek word, ay apostolos. So, they were apostles. Okay? Apostolos sa Greek. I mean, siyasalin ng translator na messenger. Kasi yung mga ibang sinunang translator, hindi pa hagit ng isip nila, bakit apostle ang tatawag ito? 12 lang yung apostle. Wag apostles ang translate natin. Messenger na lang. Ayun, naging weak tuloy yung salin. Minsan, kasi ang revelation of God is progressive. Minsan, yung mga naunang translators of the Bible, translate sa English, hindi pa nila gets yung ibang lalim ng kapahigan ng salita ng Panginoon. Okay. Alright. So, ibigay natin 25 lahat plus the 5 named possible apostles. You have a total of 30 apostles. At hindi lang yan, may binanggit sa Bible na all the apostles. Abay, marami. Okay, almost nasa 30 na apostles. After na wala na yung original apostles. So, tanong, sa panahon ba natin ngayon ay may mga apostles pa? Sure. Nawala yung, tandaan nyo, iba yung original apostles. Apostle of the Lamb, ang tawagin niya ng mga Bible scholars. Sila yung eyewitnesses. Sila yung nakahipo kay Jesus. Aming nahipo, aming nakita, aming nakasama, nakausap namin. No? Sila yung original, kasama Jesus. And after them, ayon ng Ascension Apostles, na hanggang ngayon, nagpapatuloy ang calling ng apostles. But the problem is, sa panahon natin ngayon, napakarami naman na nagkiklaim sila daw ay apostles, pero hindi naman. Hindi sila apostles. Makikita nyo, madidisen nyo, malaman. Why? Hindi nga sila isinugo sa alam niyo ba ang ministry ng apostles? Ito ministry apostle. Number one, they are pioneers. Ano ibig sabihin pioneer? One of the first to settle in a territory. No? Opening it,
for others. Yung kadarating nila sa isang territory na hindi pa napapasok ng gospel. Halimbawa sa isang tribe o sa isang location na hindi pa napapangaral ang gospel, sila yung kauna-unahang pumapasok. No? Ini-infiltrate nila yung mga lugar na mahirap pasukin. Ang number of ma-encounter nila pag sa mga tribes ay mga witches, mga mangkukulang. No? Kaya nga, sila ay messenger of God or apostolos. All apostles are missionaries. Mga missionaries sila. Mga pioneers na missionary. Nagtatayo sila ng mga churches sa mga wala pang churches. At hindi nila inaanuman ang anumang hirap na titiisin nila kahit sa bundok, kahit sa they are strike everywhere. Yes. Sanay sila sa hirap, sanay sila sa labanan, sanay silang magdusa, wala sa kanila kasi sagana sila sa biyaya ng Diyos para ma-endure nila ang anumang hardship in life or suffering or persecution. Kung meron ipapersecute, una-una na sila. Kung meron mapapatay, una-una na rin sila. Kaya sabi nga ni Paul, araw-araw kami papatayin. I die every day. Araw-araw nanganganib ang buhay namin. Yan ang apostles. At ang apostles ay sent one, kung tawagin, isinugo. Kailangan may nagsugo sa'yo para kayo mag-apostle. Oo, isinugo ako ni Jesus. Abay, hindi lang si Jesus. Madali sabihin na, isinugo ako ni Jesus, I'm an apostle. Madali sabihin niya, kailangan meron church na nagsugo sa iyo para matawag kang apostle. Send one. Bukod sa sinasabi mo, isinugo kang Jesus, merong nag-represent sa iyo. Meron kang pinanggalingan na church. At ang church na yan, ang baback up sa iyo sa panalangin, ang church na yan, ang nagsugo sa iyo, at ang apostles ay nagsasubmit sa church. Hindi sila big boss ng church. Yung may mga nagsulpot na apostles, papasok sa church na hindi naman nila church. Sasabi, ako ay apostles, makinig kayo. Sinugo ako dito ni Jesus. I'm an apostle of the Lord Jesus Christ. Pastor, gusto ko dito sa church no, ganito. Alam mo, Pastor, dapat ganito ang gawin mong format ng worship nyo. Alam mo, Pastor, dapat ganito. Makinig ka sa akin. Mas mataas ako sa'yo. I'm an apostle, you're just a pastor. Meron mga ganyan. Yes. Naka-encounter nga ako isang ganyan eh. Prophet naman daw siya. Sumalangit naman, namatay na eh. No? Akala nyong magulo yung church namin eh. Biglang dating eh. Siya daw prophet. Umpisa, sige, welcome, prophet. Later on, pinag-preach ko rin. Bandang huli, nanalamang open and church at nakita, mabait ako sa kanya. Nag-suggest na, alam mo, Pastor Jude, dapat ganito ang gawin mo. Alam mo, dapat ganito. Ito sabi ng Panginoon. Naku, nagkaroon ng controlling spirit. Then one time, nakita ng caretakers namin, walang paura-urada, hindi nagsabi sa akin. Umaga-umaga, pumasok sa church namin. Nakita niya bukas. Tapos umikot sa church hall. Tapos yung pulpit, inaakap niya, nag-gesture na kanya na yung church. Yun pala may intensyon, gusto niya maging kanya yung church. Hanggang sabi niya, alam mo, Pastor John, mayroong gusto ipakita siyang Panginoon. Ano yun? Magpa-meeting ka mamaya. Ako magsasabi. Tinutuban na ako, pero sige ako. Tapos sa meeting, tawagin ko rin lahat ng officers of the church, lahat. Eto na, nag-present na siya. Alam nyo, ito si Pastor John, pero dapat may mas mataas kay Pastor John as senior pastor siya, pero dapat meron mas mataas sa kanya. Sabi ko, Brad, sino naman yung mas mataas sa akin? Ako na nga tinitingnan dito, senior pastor. Alam ko, si Jesus yung mataas. Hindi. Dapat meron kang covering na pagsusulitan. No? Maganda yung merong kang covering, may mataas sa'yo.
Wala akong alam, Brad. Patay mali ako. Wala akong alam. Bigla sabi niya, tutulungan kita. Meron akong alam. Sabi, sino? Ako. Siya daw yung pwedeng gumawa na mas mataas sa akin. Nabuking ito. Pinasakay ko lang. Akala mo, uto-uto ako. Akala mo, malo ako. Naku, nagkalat doon sa chest namin. Hanggang sa muntik pang meron na isamang dalawang apatiran yatang babae. Tapos pinagpipray yung isang apatiran babae namin. Nakita nung kaibigan ko, si Pastor Joseph Osaya, sabi sa akin, Brad, hindi ko gusto yung action niyang si The Prophet. Bakit? Nakita ko yung pinagpipray si Sister, isa sa mga church member, hinahagod ang likod. Pinagpipray. Kasi isa naman, habang nagpipray siya, pala ang hawak sa kamay. Ginagawa example, halika, sister, hinihila sa kamay. Mukhang magtitansing. Oo nga ka. Ay, nako. So, grabe. Pagka ganon, mali ang attitude, may attitude problem. Kahit ikaw ay tinawag to become a prophet, pero mali attitude mo, you can be considered as a false prophet. No? Nung tumatingin dito sa Pablo, may team pa. May mga isang mga pastor na sumama sa team niya. Bandaw na nalamang gumawa ng gulo sa church namin. Iniwas siya ng mga kasama niya. Minsan, nagkikita kami sa mga conference, the prophet. But, binabati ko naman kasi kinuha na ng Panginoon. Alright, wala tayong time mga kapatid, pero ito, dagdag ko lang ito. Ang natalakay lang pala natin ngayon, Ministry of the Apostles, yung prophet, wala pa. At least, ibigay ko po sa inyo yung sino-sino yung apostles in the Bible, no? Naibigay ko sa inyo. First, merong original apostle of the Lamb. Wala na yun. Sa pan natin ngayon, meron yung ascension apostles. Yung office na iwan dito, no? Okay. So, una-una, ang mga apostles ay pioneer. Church planter sila. All apostles are missionaries. Okay? Lahat sila missionaries. Pupunta sa iba-ibang lugar, lalo sa iba-ibang bansa. Nag-church plant. No? Pupunta sa mga tribes, sa mga kabundukan, ready to die for the sake of the gospel. Sinugo sila ng church at pagbalik nila, nagre-report sila, nagsasubmit sila sa church. Hindi sila boss. Sila ay servant at sila ay nagsasubmit sa church. They are all missionaries, but listen, but not all people who are being called as missionaries are apostles. No. Hindi lahat ng tao nagsasabi sila ay missionaries. At hindi lahat ng missionaries ay apostles. Meron missionaries, apostle, pero hindi lahat, hindi ko ikaw missionary, apostle ka na kagad, no? Mabigat ang calling ng apostle. Okay? So, ang pangalawa, ang apostles ay innovator, no? Anong innovator? First to create or develop new ideas or methods, no? Sila ay innovator at sila ay pwede rin tawag trendsetter. Marami silang nagpapasimula ng mga bagong bagay, no? Pero siyempre, yung mga bagong bagay, nasa Bible dapat yan, dapat scriptural. Hindi pwedeng kikreate ka ng style sa church na wala naman sa Bible. O kikreate ka ng doctrine na wala naman sa Bible. Ang mga apostles, sila po ay creator ng mga doctrines. Sila ang taga-balanse ng mga doctrines. No? Sa kanila, una-una mo marinig ang mga doctrine na minsan hindi mo pa naririnig. Then ito ay magiging isang malaking katibayan ng church, panghawakan ng church, yung mga doctrines na pinipreach o tinuturo nila hanggang sa kumahal ng doctrines nila. Sila ang taga-create, taga-gawa ng mga doctrines, taga-balanse at taga-check ng mga doctrines, baka ito ay mali na. Meron silang malalim na pagkaunawa, pagkakilala sa salita ng Diyos. Okay? Alright. Ngayon, ang isang apostle, modern day apostle, bago ka maging apostle, naranasan mo na maging teacher. Naranasan mo na rin naging pastor. Sa buhay mo, pag-minister mo, naging evangelist ka rin. Ang na-experience mo rin ang anointing of a prophet. Then ngayon, tinaas ka Panginoon sa pagiging apostle.
Alam mo ang buhay ng fivefold ministry gifts. Alam mo ang personality, character ng teacher, pastor, prophet, evangelist. Kasi nanggaling ka dyan. Na-experience mo yan. Kaya pag nagkaroon ng problem within the fivefold ministry gifts, ikaw ang apostles ang una-unang makakasolve, makakatulong, makakaunawa sa problema ng mga ministers na hindi nagkakaunawaan. Kasi napanggalingan mo na yan. Okay? Pero ang apostle ay hindi siya Lord or boss sa church. No. Servant yung mga yan. At nagsasubmit sila sa church. Eh yung mga modern day, yung mga apostle sulputan ngayon ang gusto nila, ang mga churches ang mag-submit sa apostle. Dali yun. Controlling spirit yan. Yung iba naman, prophet, kailan daw, pasama sa controlling spirit, that is spirit of witchcraft. Never na makita nyo na hindi nagsasubmit sa church na pinanggalingan ang apostles and prophet. They always submit and give their reports kung anong pinanggalingan nila. Kaya may mga gusto maging missionary sa ibang bansa, yung iba nagre-rebelde sa church. Tapos pupunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, ipipresent nila, ako pa'y pastor at gusto ko mag-church plan dito sa bansa na ito. Kaya ako ay taga rito na. Saan ka ba galing? Galing po ako sa ano. Hindi sila sinugo ng church. Sinugo nila yung sarili nila. Then bandang huli, na-experience sila, nag-iisa sila. Walang bumaback up na prayers from the church sa pinanggalingan. Bakit? Nagrebelde sa pinanggalingan church. Okay. So, ang mga apostles lagi at prophets, pag nakakita kayo, itanong nyo kagad, saan ka church, Brad? Saan ka nang galing? Sino nag-send sa'yo? Meron yan. Kasi ang mga false apostles at false prophet, walang masasabi na pinanggalingan. Solo flight sila. Marami mga may sabit na apostles and prophets na hindi naman apostles and prophet. May mga sabit, they will destroy the church. The devil will use them to destroy the church. Maraming ganyan, mga kapatid. Nagkagulo-gulo. Dahil doon sa... Kaya ingat kayo, kung meron darating, huwag nyo kami basta pagsasalita sa church, hindi nyo alam kung anong merong spirit niya. Huwag nyo basta haya mag-preach, tapos lalo na maglelehan sa mga members ng church nyo. Mga pastor, no? Hindi nyo kilala yan. Baka may espiritu ng immorality o adultery. Baka may espiritu yan ng bitterness. Paglilayhan, ma-impart yung spirit galing sa kanya, spirit of bitterness o meron niya spirit of lust, ma-transfer, ma-impart doon sa May nangyaring ganyan na sumulpot sa church, nakipagkaibigan sa pastor, naging close sila, then nagbakas yung pastor, sabi, Brad, siya ko pinagkakatuwa sa loob ng ilang panahon. Ikaw muna mag-preach. Babakasyon ako. Okay, sige. Pagbalik niya wasak-wasak na at saka ang dami na nag-commit ng adultery, fornication sa church. Why? Kasi habang wala siya, nag-lay hands yung pastor na yon na hindi niya masyado kilala at hindi niya alam, meron palang spirit of immorality, spirit of lust na na-impart sa mga members, kaya yung mga members nagkaroon ng dishonesty, unfaithfulness sa mga asawa at nag-commit ng adultery, immorality, kung ano-ano. Na-impart yung demonic spirit na galing sa kanya. Nangyayari po yan. Kaya ingat. Ingat. Okay. So, ang mga apostles, ang gifts nila ay gifted sila sa doctrine, no? Meron silang revelation from the Holy Spirit at gumagawa ng doctrines, bumabalanse sila ang nakakita pag mali ang mga doctrines, no? Meron silang signs, wonders, and miracles. Meron silang power, great power from the Holy Spirit. Bakit? Kasi sila ay pioneers, pinapasok nila mga territory ng mga witch. Ay kagaya ng isang missionary pumunta sa isang tribe. Pagdating niya doon, humarap sa kanya, witch doctor. At sabi, ba't ka nandito? You will die. Hinagisan siya ng poisonous snake. Paghagis sa ere pa lang, sabi niya, buti mabilis siya. No? Dead.
Sabi niya sa snake, bumagsak yung snake, patay yung snake. No? Maraming ganyan. May power ang mga kalaban na, may power din sila. Merong mag-ama na si Peter Wagner, isa sa mga apostle din na nagpunta sa isang tribe. Uhol na yung sinama yung anak niya. Sabi, Dad, uhol na ako. Pwedeng uminom, tumigil muna. Wala tayong mainom. Ayan, may ilog. O sige tayo, inom tayo. Sila. Pagdating sa tribe, sabi na, nagpahinga sila, sabi, uhol na yung anak ko, uminom muna kami doon sa river. What? Sabi ng mga tribal people, uminom kayo doon. Walang uminom doon. Why? May poison yung river na yun. Poisonous yun. At inobserba sila kung sasakit ang tiyan o ano. Walang nangyari. Hindi sila namatay. Bakit? Pinoprotektahan sila ng Panginoon. They have the power of the Holy Spirit dwelling in them. Ganyan ang mga apostles, mga kapatid. So, hanggang dito na lang, ano. So, pero merong tunay na apostles. Okay? May tunay na apostles. At kung may tunay, lagi rin may fake. Kung may tunay na 1,000 pesos, meron ding fake na 1,000. Okay? So hanggang dito na lang, tuloy po natin sa Friday, about the prophets naman. Ministry of the Prophets. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin, sa Bible study ito. And Lord, ito po ay aming ibahagi sa iba pa, even lalo sa mga pastors na hindi masyado malalo sa pagkaunawa sa ministerial gifts. I-share namin ito sa mga kaibigan namin, pastor. And Lord, bless those who are with us tonight, Lord. At yung mga may sakit karamdaman, heal them by the power of your anointing in the name of Jesus. Lord, i-bless mo ang bawat isa. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, pagpalain po kayo, Panginoon. See you on Friday.